Samantala ang Mink Tribe ay naghihintay pa rin sa pagbabalik ni Master Cat Viper na kasama si Marco the Phoenix. Naiinip na si Blackback kaya maghahanap na din daw siya kay Marco. Pero pinigilan siya ni Roddy dahil ang utos ni Master Cat ay maghintay sila doon. Samantala pinapagaling ni Marco the Phoenix ang sugat ng isang Sphinx na alaga ng isang bata. Kaya naman nakabangon na ito dahil si Marco pala ay ang doktor ng Whitebeard Pirates. Dahil dito ay gumaling kagad ang pinsala ng Sphinx. Kaya umuwi na ito kasama ang batang babae. Naghihintay na si Master Cat na sumama sa kanya si Marco pero napakarami pa nitong pasyente. Kaya isa-isa niya munang sinolusyonan ng mga ito. Giit ni Marco na ito ang village ni Whitebeard. Noon ay sagad daw ang kahirapan ng mga ito dahil sa buwan ng amilyar sa government. At isa sa mga mahihirap ay si Edward Newgate o mas kilala sa Whitebeard na sa murang edad ay naglakbay na agad sa karagatan. Giit ni Marco na palagi daw nagpapadala ng pera si Edward sa lugar na ito dahil ito ang tinuturing niyang tahanan. Kalaunan ay hindi na napigil ang umiyak ni Marco dahil naaalala ang Emperor na tumayong ama ng maraming mga pirata. Kinwento din ni Marco ang tungkol kay Weevil na target daw ang mga may koneksyon kay Whitebeard. Pinaniwala ng kanyang ina na siya ang biological son ng Emperor. Giit ni Marco na hindi nila matukoy kung totoo ito. Subalit kailangan daw niyang mag-ingat dahil siguradong siya na ang next target. Sinabi ni Cat Viper ang plano nilang patayin si Kaido kaya nabahala si Marco para kay Luffy. Nabalitaan ng Straw Hat Pirates sa Jaryo na nagsimula na ang conference at kasali doon sila Neptune. Nang makita ni Sanji si Vivi sa Jaryo ay hinalik-halikan niya ang litrato. Kaya nainis si Nami at binanatan ito. Si Brook naman ay umaasa daw na balang araw ay makita ang pantso nito kaya nasapok din siya. Nakita din nila sa litrato sila Viola at Rebecca. Saka naisip ni Sanji na pinag-uusapan siya ng mga prinsesa. Nagulat si Chopper at natuwa nang makita si Dr. Kureha sa litrato. Kaya ginupit ito ng reindeer, pati si Sanji ay kinuha ang litrato ng mga prinsesa. Nang makita ni Nami na may balita din tungkol kina Kaido at Big Mom, nakita nilang hindi pa rin gumagana ang transponder snail. Pero ayos lang daw ito dahil patungo na rin sila sa Land of Wano. Habang naglalakbay ay umaakyat ang isang octopus sa kanilang barko. Nang mapansin ni Nami na merong paparating na bagyo, bigla silang pumasok sa lugar na malakas ang alon. Kaya nakumpirma ni Nami na nasa teritoryo na sila ng Wano Kingdom. Naisip ni Brook na maghintay na tumila ang bagyo, pero nais nang magtungo ng captain sa Wano. Naalala ni Nami ang sinabi ni Kinemon na palagi daw talagang may bagyo sa karagatan ng Land of Wano, kaya wala na silang dapat pang hintayin. Dito pa lang nila napansin ang umakyat na octopus. Saka nabahala sila sa panganib ng karagatan pero napakatapang ng kanilang captain. Tila nagsisignal ang octopus sa mga kakampi nitong isda kaya lumapit ang mga ito. Saka tumalon ang isang napakalaking carp at sumunod ang mga kasama nito na sinasabayan ng kanilang barko. Subalit sa kabila ng panganib na kinakaharap ay naisip pang kainin ni Luffy ang mga carp kaya kumapit siya sa isa. Pero nagwala ito para mahulog siya. Kalaunan ay dumating ang mas marami pang giant carp na sinasamahan sila sa pakikipaglaban sa mga alon. Napakalinaw din ng tubig doon dahil kita nila ang mga isda sa ilalim. Nagpatuloy silang sumakay sa alon hanggang sa makarating sa isang waterfall na kasalungat ng ilog ang pag-agos. Kalaunan ay dumating ang mga isda na lumangoy patungo sa itaas. Bumalik si Luffy na may naisip daw na ideya. Saka tinali nito sa barko ang kanyang paa at kumapit siya sa dalawang malaking carp. Kaya naman nagsimulang umakyat ang kanilang barko sa napakataas at nakakatakot na talon. Takot na takot sila pero natutuwa pa ang bida hanggang sa makarating sila sa tuktok nito. Pagdating sa itaas ay nakita ang nakakatakot na mga bato. Subalit hinihigop sila ng napakalaking whirlpool. Pinag-utos ni Nami na bitiwan ng mga carp pero pagkain daw ito ni Luffy kaya sinapok na naman siya ng dalaga. Pagkatapos ay kinabahan ng lahat dahil hihigupin na sila nito. Kalaunan ay nahulog si Luffy sa dagat. Samantala ang octopus ay hinihigop na rin ng whirlpool. At si Luffy ay tuluyan ng lumubog. Saka ipinakita ang napakagandang lupain ng mga samurai. Si Zoro ay nakasuot na ng disguise na kimono. At sa kabila ng pamumuno ni Kaido ay patuloy pa rin ang mga negosyo ng mga ito. Samantala si Frankie ay nagtrabaho muna bilang isang karpintero. Subalit sinabi ng matanda na may mali daw sa ginawa niya. Dahil masyado daw perpekto ang pagkakagawa nito. Magpapakilala sana siyang isang master shipwright pero naalala na nakadisguise nga pala sila. Samantala si Usopp ay nagpanggap naman na isang merchant, kaya ginagamit niya ang galing sa pambubudol para makabenta ng mga produkto. Samantala sinasanay ng isang matanda ang isang geisha na walang iba kundi si Robin. Si Zoro naman ay nagpanggap na Ronin o isang lone samurai. Nagtungo ito sa magandang spot para mag-inom. Nang makita niyang may pinatay na isang tao. Nang dumaan ito sa kanyang harapan ay sinabi niyang amoy dugo ito. Subalit nang dumating ang otoridad ay tumakbo na ang lalaki. At pagdating ng mga ito ay siya ang napagbintangan na slasher. Walang balak sumuko ang binata sa kasalanang hindi niya ginawa. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Kinemon na huwag silang gagawa ng gulo upang hindi
nakarating kay Kaido na nandoon sila. Kaya nagpaaresto na lang siya ng mapayapa. Samantala ang tunay na slasher ay ang magistrate pala. Tapos nakita niya pa na si Zoro ang nahuli. Kalaunan ay ipinamalita na nahuli na daw ang slasher. Narinig ito ni Usopp kaya nanghingi siya ng papel. Pero nagulat nang makita si Zoro. Kaya naman kasama ang iba pang mga samurai ay kailangang magpakamatay ni Zoro. Natutuwa ang magistrate dahil sa espada ni Zoro na Shusoy na pagmamayari ni Ryuma. Giit ni Zoro na walang magandang handle ang sandatang binigay sa kanya. Kaya sinabi ng bantay na gagamitin niya lang naman ito para magpakamatay. Nais din daw nito na tulungan si Zoro na magpakamatay. Naghanda si Zoro na magsagawa ng seppuku, pero hindi niya ito tinuloy. At sinabing may naamoy daw siyang dugo, dahil nasa harapan niya daw ang tunay na slasher. Kaya gamit ang maliit na kutsilyo ay tinapos ni Zoro ang magistrate. Samantala sinipit si Luffy ng isang alimango sa ilong. At nalaman na nakaligtas pala siya at hindi din nawala ang straw hat niya. Nagtungo siya sa Sunny pero nawawala ang mga kasama. Dahil sa ginawa ni Zoro ay kinalaban siya ng mga samurai. Subalit gamit lang ang maliit na kutsilyo ay natalo niya ang marami sa mga ito. Nakakuha siya ng isang espada kaya mas naging madali ang pakikipaglaban. Samantala narinig ni Luffy ang ingay sa gubat. Saka tumalsik ang isang hayop patungo sa Sunny. Pero hindi niya matukoy kung aso ba ito o leon. Mula sa gubat ay lumabas ang isang babon na magaling sa espada. Nagsimulang maglaban ng dalawa hanggang sa makagat nito ang babon. Ngunit nasuntok naman nito ang lion dog. Naalala ni Luffy kung ano ang nangyari sa kanila. Dadalhin ni Sanji sila Carrot at Nami upang iligtas ang mga ito. Nais daw sumama ni Chopper pero giit ni Sanji na masyado na daw mabigat. Kaya umiyak ng umiyak ang reindeer, saka sinabi ng cook na nagbibiro lang siya. Ngunit pati si Brook ay nais din sumama dahil hindi daw siya nakakatakbo sa dagat tuwing may bagyo. Pinalobo ni Luffy ang katawan para tumalbog ang mga kasama. Saka kumapit ang bida sa poste upang iwan na rin ang Sunny pero kumapit ang octopus sa kanya. Dahil dito ay nalunod ang ating bida. Pero ngayon ay nagtataka siya kung paano nakaligtas. Saka nalaman na nawawala ang Vivre card. Si Zoro ay napakalala na ng kaso pero wala namang makatalo sa kanya. Saka kinuha ang mga espada para gumamit ng three sword style. Pero sumugod pa rin ang mga ito kaya gumamit ang binata ng napakalakas na Dragon Twister technique. Pagkatapos ay walang natira sa lugar. Samantala isang bata ang banihag ng mga tauhan ni Kaido. Dahil sinabi pala nitong lagot sila sa Kozuki clan kaya naman paparusahan daw nila ang bata. Alaga pala nila ang babon. At ang lion dog alaga naman ng bata. Nag-report din ng mga ito na may nakita silang isang barko. Sa kabalak nilang hulihin si Luffy para gawing alipin. Pero hindi niya matamaan ang ating bida. Saka nito sinapok sa pagmumukha ang lalaki. Pinagbabaril din siya ng isa pa kaya sinipa ito ng ating bida kaya naman nakatakas na rin ang bata. Pinag-utos ng lalaki na hulihin ni Babon si Luffy. Kaya lumapit ito para tapusin siya pero gamit ang Conqueror's Haki ng bida ay naging mabait ito sa kanya. Pati ang dog lion ay napaamo niya na rin. Inis na inis ang lalaki kaya aatake ito ulit pero pinalo siya sa ulo ng batang babae. Hinabol nito ang bata kaya sinuntok ng ating bida. At sinabi ng batang si Otama na sumusuko na daw siya. Giit ni Luffy na hindi niya ito sasaktan. Saka sumayaw ito at kinuha ang isang bilog sa kanyang pisngi. Binigay niya ito sa Babon dahil pagkain pala ito. Nagulat si Frankie na mabalitaan na three sword user ang slasher. At napag-alaman na pinatay din ito ang magistrate. Nainis sa kanila ang boss dahil kailangan na daw nilang magtrabaho. Samantala nakita ni Robin ang balita tungkol kay Zoro na isa ng wanted na kriminal doon. Napadaan din si Usopp kaya nakita ang gulo na pinasok ng kaibigan. Napansin ng bantay na parang kilala ito ni Usopp. Kaya nagpanggap siyang natatakot sa slasher kaya hulihin na daw nila ito kagad. At naniwala naman sa kanya si Engot. Nakita ni Zoro na isa na siyang wanted sa Land of Wano. Binibigyan ni Otama ng pagkain ng babon pero tinakot pa siya nito. Kaya binato niya na lang ito sa bunganga ng unggoy. Dahil dito ay naging mabait na sa kanya ang babon. May devil fruit din pala ang bata, mabuti ay hindi kinain ni Luffy ang binigay nito. Ang lion dog daw ay si Kamocheo. Dahil din sa bata ay nakumpirma ni Luffy na nasa Land of Wano siya. Kinwento ni Otama na nagsha-shopping daw siya, nang salubungin siya ng mga tulisan kasama ang babon. Ngunit pinrotektahan naman siya ni Kamocheo. Kinuha daw ng mga ito ang ipinamili niya. Kaya nasabi niya ang pinagbabawal sabihin na lagot sila kapag bumalik ang Kozuki clan. Ito ang dahilan kaya siya banihag. Kaya nagpasalamat siya sa pagliligtas ng bida. Kalaunan ay dinala nila ang barko sa tagong lugar. Naghahanap ng makakain si Luffy kaya ililibre na lang daw siya ni Otama. Sumakay si Otama sa lion dog upang mapabilis ang paglalakbay. Ang babon na binigyan ng bata ng pangalan na Hihimaru ay ang sinakyan ni Luffy. Sinabi ng bata na ang kasama niya lang ay ang master niya.
Dahil balang araw ay magiging isa siyang magaling na ninja. May mga malalaking factory sa lugar pero napakalinaw pa rin ng tubig. Nagtungo sila sa bahay at nagsimulang magluto si Otama. Saka nito binigay sa bida ang bagong luto na kanin. Napansin ni Luffy na hindi ito kumakain. Mamaya na daw giit ng bata dahil kailangan niyang maging maliksi. Pero narinig ni Luffy na nagugutom na rin pala ito. Dumating ng isang samurai na nagtataka kung ba't nandoon si Luffy. Nakita pa nitong kinain din ni Luffy ang kanin kaya mas lalong nagalit. Samantala si Otama ay uminom na lang ng tubig para mapawi ang gutom. Nang makita niyang tumalsik si Luffy mula sa bahay nila, giit ng bida na ipinagluto siya ni Otama. Nagalit pa rin ang samurai dahil ilang araw na daw na hindi kumakain ang bata. Dahil kahit magtrabaho daw ito ng magtrabaho ay pang isang tao lang ang nabibili nilang pagkain. Nang tignan ni Luffy ang paligid ay bakas ang labis na kahirapan ng lugar. Nais daw ng matanda na sa tuwing kaarawan ni Otama ay makakain man lang ito ng kanin. Subalit kinain lang ito ni Luffy. Giit ni Otama na niligtas nito ang buhay niya. Ngunit tila hindi na maganda ang kalagayan nito. Kaya naisip ng master niya na uminom ito ng tubig sa kontaminadong ilog mula sa factory ni Kaido. Dagdag pa ng matanda na pwede naman silang lumipat pero may hinihintay daw kasi dito si Otama. At ito ay walang iba kundi si Ace. Tinanong ni Luffy kung si Portgas D. Ace ang hinihintay nito. Kaya sinabi ni Luffy na patay na si Ace. Pero ayaw maniwala ni Otama sa kanyang nalaman. Nagalit ang master dahil sinabi niya lang ng biglaan kay Otama ang katotohanan. Giit ng bida na hindi na magbabalik si Ace kaya hindi na sila kailangang maghintay. Mas lalong nainis ang samurai nang malaman na isang pirata pala si Luffy. Nagpakilala din ito na si Hitetsu na isang swordsmith. At meron din daw itong matagal nang hinihintay. Isang taon nang nakalipas ay dumating daw si X-Drake na tauhan ni Kaido upang maghasik ng lagim. Isang lugar na lang daw ang natitirang masagana doon dahil ang pinuno ay tauhan din ni Kaido. Pero ang iba pang mga lugar ay wala nang natira. Kwento nitong 4 na taon nang nakalipas ay naghihirap na sila sa village. Pero isang araw ay napadpad doon ang barko nila Ace. Kaya kinuha ng mga tao ang mga pagkain ng mga nanghihinang pirata. Pagkatapos nilang kumain ay saka palang tumakas si Ace. Tapos na natili pa doon ng mga pirata kaya natulungan sila ng mga ito na muling magsimula. Ikinatuwa naman ni Luffy ang kanyang narinig. Samantala patungo ang reinforcement ng mga tinalo ni Luffy sa Kuri Beach. Ang boss nila ay walang iba kundi si Basil Hawkins na sinabing siya na ang bahala. Nagtanong si Luffy kung saan siya makakakuha ng pagkain at kung saan merong doktor. Giit ni Hitetsu na meron sa Hilaga, pero nagbabala ito dahil nagpapatrolya daw ang mga alagad ni Kaido. Sagot ng bida na malakas naman daw siya. Dahil dito ay binigyan na rin siya ng matanda ng disguise. Naramdaman din ni Luffy ang aura ng isang espada kaya hiniram niya muna ito. Sinabi ni Hitetsu na napaka-rare daw ng espadang ito na ginawa pa ng kanyang mga ninuno. At ang tawag dito ay Kitetsu II. Ngunit pinapaliwanag pa niya ang tungkol sa mga espada ay umalis na pala si Luffy. Hinabol niya ang bida dahil bawal daw nitong dalhin ang mahalagang espada. Kaya ang espada ni Hitetsu ang kinukuha niya pero rare din daw ito. Ngunit hinagis ni Luffy ang matanda para makatakas. Kalaunan ay dumating ang Lion Dog kaya sumakay sila dito para mas mabilis. Nang magising si Otama ay naiiyak pa rin ito nang maalala na wala na si Ace. Naalala ni Otama na noon pa lang ay nais niya nang sumali sa pirate group ni Ace. Pero sinabi ni Ace na kailangan niya munang maging isang malakas na ninja. Kaya ngayon ay nalulungkot si Otama dahil hindi na siya makakasali sa crew ni Ace. At naiinis din siya kay Luffy dahil binigla siya nito. Pagdating nila sa lugar ay wala silang nakita kundi ang mga factory na pagmamayari ni Kaido. Sa natitirang masaganang lugar ay natatakot ang mga tao sa slasher. Samantala si Zoro ay kumakain lang ng kumakain. Isang babae ang hinahabol ng mga tauhan ni Kaido nang maramdaman ito ng swordsman. Nakita nila Luffy ang mga hayop kaya naisip niyang bakit hindi nila ito hulihin. Sagot ni Otama na umalis na kasi ang mga samurai na kayang manghuli sa mga ito. Isa pa ay kontaminado din ang mga hayop dahil umiinom sila sa maduming tubig dahil sa factory. Dagdag pa ng bata na meron daw farm sila Kaido para sa pagkain. Pero ang mamamayan ay nagugutom. Nakita ni Luffy na hinahabol ang isang babae. Ngunit sumugod si Zoro at tinapos ang mga sinasakyan nila. Natakot ang mga ito nang malaman na si Zoro ang wanted. Sa isang atake ng binata ay talsik ang mga espada nila. Saka sila nito mabilis na tinapos gamit ang espada. Kaya kinuha niya na rin ang alak ng mga ito at uminom ng marami habang nagpapasalamat ang babae. Nakita ni Luffy na parang kilala niya ito. Kaya sa wakas ay nagkita na rin sila pero kumapit sa kanya ang captain kaya hindi siya makahinga. Naamoy ni Luffy na may dala itong pagkain kaya humingi siya. Saka sinabing kontaminado ang mga hayop doon. Kaya daw pala sumakit ang tiyan ni Zoro. Aalis na sana sila ngunit dumating naman si Basil Hawkins upang arestuhin sila. Nilabas nito ang espada at nagsimulang sumugod. Kaya naghanda din ang dalawa sa pakikipaglaban. Nang ilabas ni Luffy ang espada ay nakita ni Zoro na isa ito sa mahalagang espada.
Pero ayaw itong ipakita sa kanya ni Luffy, dahil gagamitin niya daw ito para tapusin ang mga kalaban. Nag-aaway pa ang dalawa kaya pinag-utos na ni Hawkins na sumugod. Tinapon ni Luffy ang lalagyan, saka sumuntok siya habang hawak ang espada. Si Luffy ay pinipilit pa rin gamitin ang espada. Si Zoro ay pinaghihiwa ang mga ito, at nagpatuloy sila sa bakbakan samantalang si Otama ay nahihirapan na. Sumugod si Luffy sa maraming kalaban pero hindi naman ginagamit ang espada. Saka pinahaba ang kamay at pinutol ang mga espada nila. Samantala si Zoro ay nakapitan ng buhok ng isang kalbo. Si Luffy naman ay pinalo ng malaking maso, at sa lakas ay nag-crack ang lupa sa buong paligid. Kaya nahulog si Luffy ngunit agad itong nakakapit patungo sa itaas pero umatake na naman si Boy Maso. At nang pinutol ni Zoro ang buhok ay nahulog si Boy Kalbo. Si Luffy naman ay walang awang sinipa sa pagmumukha si Boy Maso. Natakot ang mga natitirang kalaban kaya humingi ng tulong sa boss. Sunod ay tinalo ni Luffy ang mga nakasakay sa dinosaur. At muntik pa siyang makagat ng isang butiki kaya binalibag niya ito. Bago ito tumama kay Hawkins ay tinusok niya ang kawawang butiki. Nang magalit si Zoro ay umatake ito, saka tinamaan si Hawkins sa pagmumukha. Pero dahil manggagamit si Hawkins ay ang tauhan niya ang namatay. Saka lumabas ang dummy sa loob ng katawan dahil nabawasan siya ng isang buhay. Giit ni Basil Hawkins na hindi siya madaling mamatay dahil unang mamamatay ang mga tauhan niya. Nagsimula si Hawkins ng card game. At nag-transform na naman ang espada ni Hawkins sa nakakatakot nitong anyo. Kung saan lumabas ang isang malaking nilalang na nag-transform na isang nakakatakot na halimaw. Bumunot ng baraha si Basil pero malas ang lumabas kaya kinailangang may mamatay na isa sa mga bata niya. Sunod ay bubunot naman siya para kina Luffy. Pero kinuha sila ni Kamachayo dahil kritikal na ang kondisyon ni Otama. Ngunit hinabol sila ng mga bata nito. Kaya pinrotektahan nila ang Lion Dog mula sa mga butiki. Tapos pinagsusuntok pa ni Luffy ang marami sa mga ito. Si Basil naman ay patuloy sa pagdraw ng baraha. Hanggang sa makapag-draw ng magandang baraha kaya hinabol ng malaking halimaw sila Luffy. Naging halimaw na din ang mukha ni Basil. Malapit na sa kanila ang halimaw kaya si Zoro na daw ang bahala dito. Umatake si Zoro ngunit nasa laglang nito. Saka matapang siyang nakipaglaban sa napakalaking sandata nito habang nakasakay sa likod ni Kamachayo. Pero ang Lion Dog ang nasaktan sa impact. Dalawang kamay na ang ginamit ni Basil para mas malakas. Kaya gumamit ng gorilla mode si Zoro at napatalsik ang sandata nito. Kinalmot naman siya ng kuko ng halimaw pero na-deflect din ito ni Zoro. At pinuntirya pa nito ang dalawa ngunit nailigtas ng swordsman. Umatake na naman si Zoro kaya namatay na naman ang isa sa mga bata nito. Nang pinaghihiwa niya ang katawan ng halimaw ay marami sa mga bata ni Basil ang namatay. Umatake na naman ang umatake si Basil pero napakalakas din talaga ni Zoro. Kaya umatake siya ng napakaraming pako mula sa bibig na agad naman na pinagsasalag ng swordsman ngunit unti-unti siyang nasusugatan dahil sa sobrang dami. Saka ito umatake ng napakalakas kaya yumanig ang paligid pero naputol ni Zoro pala ang kamay nito. At nang gumamit ng teknik ang swordsman ay napakalupit niyang winasak ang katawan ng malaking halimaw. Pagkatapos nito ay nakita ni Hawkins sa baraha na may tutulong daw sa kanila kaya makakatakas ang mga ito. Nagpatuloy sa pagtakbo si Kamachayo habang si Zoro ay binubunot ang mga pako na tumusok sa kanya. Hanggang sa tumigil ang Lion Dog dahil hindi niya alam ang tamang daanan. Naisip ni Zoro na magtungo sa kanan, giit naman ng babaeng niligtas nito na kumaliwa sila. Nagpakilala ang babae na si Atsuro, at nagtatago pala ito sa buntot ng Lion Dog. Tinulungan din nito si Otama, tapos niyaya pa sila sa kanyang tea house kaya nagalit si Zoro. Sagot ng babae na meron silang medical herbs para sa laso na nagmula sa ilog. Kaya nagtungo na sila sa kaliwa. Nakarating sila sa Akobo Town. Binigyan ng babae ng dango dumplings ang isang matanda kaya labis itong nagpasalamat. Ang babaeng ito ay si Okiko na isang waitress sa tea house. Dumating ang isang mataba na pinalayas ang matanda kaya nasayang ang pagkain. Saka sinabi nitong kung magiging asawa niya ang dalaga ay hindi na nito kailangang magtrabaho. Ayaw sa kanya ni Okiko kaya sinabi ng lalaki na siya daw ang kinatatakutang #1 sumo wrestler na si Urashima. Kalaunan ay dumating ang owner na si Atsuro. Kaya hindi na nila napansin ang mayabang na sumo wrestler. Tapos sinabi pa ni Zoro na nakaharang ang mataba nitong puwet kaya nagalit ito pero nang gumamit ng hockey ang binata ay natakot si Urashima. Nagsimula silang asikasuhin si Otama. Nakita na rin ng Heart Pirates na nandoon na sila Luffy. Kaya ipinaalam na nila ito sa captain nilang si Lo. Samantala sa kuta ni Kaido ay patuloy ang pag-inom nito habang naghihintay. Nakikipaglaban pa rin si Otama para sa kanyang buhay. Saka pinilit ni Luffy na ipainom dito ang mapait na gamot. Si Zoro naman ay pinilit na gamutin ng dalaga. Kalaunan ay naging maayos na ang kalagayan ng bata dahil sa gamot. Si Kamachayo ay natuwa din dahil magaling na si Otama. Nang pakiramdaman ng kanyang tiyan ay maayos na daw siya. Pero nagugutom na naman siya kaya iinom na naman daw ng tubig sa ilog.
Kaya pinigilan siya ng babae dahil magkakasakit na naman ito. Nagpasalamat si Okiko dahil pinaalis nila ang sumo wrestler na manyak. Di mapakali si Otama nang makita ang napakasarap na pagkain. Pero ayaw niya itong tanggapin dahil wala daw siyang pera. Sagot ng babae na libre daw ito. Pero ayaw pa rin tanggapin ng bata dahil alam niyang nagugutom din sila doon. Kaya nainis si Atsuro at sinabing itatapon niya ito kung hindi kakainin. Di makapaniwala si Otama na binigyan siya ng masarap na pagkain. Kaya sinabi ni Atsuro na regalo niya daw ito sa kanyang kaarawan. Tinikman na ng bata ang masarap na pagkain kaya napaiyak dahil ngayon lang siya nakakain ito. Napaiyak na lang din si Atsuro dahil napakahirap ng nararanasan ni Otama. Samantala naiinis na talaga si Luffy dahil marami ang napeperwisyo dahil sa mga factory ni Kaido. Tinanong ng babae ang pangalan nila. Nagpanggap ang swordsman na si Zorojuro. Pero sasabihin ni Luffy ang totoong pangalan kaya pinigilan ni Zoro. At sinabi nito na ang pangalan ng kasama ay Luffy Taro. Napansin ni Atsuro na mula sila sa labas ng Wano pero hindi naman daw niya ipagkakalat. Nalaman pa nila na ang mga pagkain doon ay mga tira-tira lang mula sa town officials. Saka itinuro ang kinalalagyan noon ng palasyo ni Oden. Ang farm daw na pinakikinabangan ngayon ni Kaido ay ginawa talaga ni Oden para sa mamamayan ng Wano. At hindi niya alam na narinig siya ng isang tauhan ni Kaido. Kaya naghanda ito ng palaso. At sa pag-atake nito ay kaagad namang nailigtas ni Zoro ang babae. Giit ng lalaki na narinig niya kasing nagsalita ito ng masama laban sa Shogun. Dahil meron pala siyang kakayahan ng paniki kaya napakatalas ng pandinig. Nagpatuloy pa ito sa pag-atake sa dalawa pero lahat ay napipigilan ni Zoro. Kaya gumamit siya ng haki sa kanyang mga palaso, pero gumamit din ng haki si Zoro para pigilan ang mga ito. Si Luffy ay hindi rin matamaan ng mga palaso. Saka pinagsusuntok niya gamit ang armament haki. Nagpatuloy ito sa pagpapaulan ng bala kaya gumamit na si Zoro ng teknik para pigilan ang mga ito. Di makapaniwala ang kalaban sa kanyang nakita. Saka nakilala na ang kaharap ay ang wanted na one-eyed Ronin. Kaya naman ang walang laban na si Otama na lang ang kinuha ng isang mabilis na runner.